Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. So ang topic natin ngayon is for Advanced Engineering Mathematics, which is plotting complex numbers in complex plane. So, paano ba mag-plot ng complex numbers sa complex plane? So, same lang din to, almost same lang din sa pag-plot ng real number sa rectangular coordinate system. Okay? So, 'di ba alam natin na yung complex number let's say z takes the form z is equal to a plus bi, right? So, yung a, yung real part, then yung b, yung imaginary. Yan. So, paano natin mapaplot yung complex number a plus bi sa complex plane? So, i-drawing muna natin kung paano i-drawing or i-represent yung complex plane. Okay? So, 'di ba sa rectangular coordinate system, meron tayong dalawang intersecting line, x and y axis. X and y axis. So, ito yung rectangular coordinate system. Pareho silang real axis kasi real numbers yung makikita natin sa x-axis, tsaka real numbers din yung makikita natin sa y-axis. Pero kapag nagkaroon tayo ng complex plane, re-retain nyo lang tong, ganito rin actually sila, dalawang intersecting line na forming 90 degree to each other. Tapos, etong horizontal line, magiging real axis, instead na x-axis, tatawagin natin real axis, and then itong horizontal line, gagawin natin, instead na y-axis, imaginary. Yan. So, lahat ng mga ipa-plot natin dito sa horizontal line, yung mga real part. Tapos, lahat ng ipa-plot natin dito sa vertical line is yung mga imaginary part or yung may I. Okay? So, ibig sabihin, nagkaroon din tayo ng apat na quadrants. Parang sa rectangular coordinate system. So, meron tayong quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So, kung yung complex number natin, let's say, is x plus yi, bayan na puputol. So, kapag nasa quadrant 1 tayo, yung real part natin, positive. And then, yung imaginary part natin is positive, di ba? So, yung real part, x, is positive. And then, yung imaginary part, y, is positive din. Kapag nasa quadrant 2 naman tayo, so this is the positive real axis. This is the positive imaginary axis. Okay, sige. Or wag natin lagyan ng automatic. Positive imaginary axis, real positive real axis, 'di ba?
Tapos, kapag sa second quadrant, anong magiging combination natin? So, nasa positive imaginary axis pa rin tayo, pero yung real axis magiging negative. Negative real axis na siya. So, kaya, ang sign ng real part dito sa second quadrant is negative and yung imaginary part is positive pa rin. Sa third quadrant naman, so pag sa third quadrant, ang sakop niya is itong negative real axis, tama? Pero ngayon, yung imaginary axis is negative. Okay? So, dito sa origin, yung intersection ng dalawang axis nga pala, yan yung origin. Which is, yung point na yan is 0. Okay, so kaya, kung ito yung 0, kapag nasa kanan ng 0 sa number line, di ba positive yon? Tapos kapag nasa kaliwa ng 0 sa number line, negative. Ganun din kapag sa vertical axis, imaginary axis. Pag nasa taas ng 0, positive. Pag nasa baba ng 0, negative. So kung sa quadrant 3 tayo, bale yung negative yung real part natin is negative, yung x. And then yung imaginary part din natin is negative. Sa quadrant 4 naman, so sakop niya is positive real axis at negative imaginary axis. So yung real axis natin dapat positive o yung real part, and then yung yung imaginary part is negative. Yan. So parang sa rectangular coordinate systems lang. So paano ngayon natin ipa-plot yung actual point? So parang sa sa pagpa-plot ng point sa rectangular coordinate system, kukuhain niyo lang halimbawa meron tayong z is equal to a plus bi, or sige ito na lang, yung z is equal to x plus yi. So halimbawa yung x natin is positive x units. Let's say nandito, ito si x, positive real. Tapos si imaginary y is positive din. Let's say nandito siya. So pag kinuha nyo yung intersection nito, yan, itong point na yan, yan yung magiging z. Z is equal to x plus yi. Okay, so ganun lang mag-plot. Parang sa rectangular coordinate systems. Okay? Sige, para mas ma-illustrate pa natin further kung paano mag-plot ng complex numbers sa complex plane, mag-solve tayo ng problems. So, plot the following complex numbers in the complex plane. Z1 is 2 plus I. Sulat ko muna. Z2 is negative 4 plus 3I. 3 is Z3 is equal to negative 5 minus 6I. 3, 4. Z4 is 3 minus 2I. 5 is Z5 is negative 1. 6, Z6 is negative 4I. 7 is Z7 is 5I. 8, Z8 is 6. 9, Z9 is 3/2 plus 1/2I.
Ayan, so plot daw natin tong following complex numbers in the complex plane. So magdodraw muna tayo ng complex plane. So this is the imaginary axis and this is the real. Yan. Ito yung origin. So number 1, 2 plus I. So positive yung real, positive din yung imaginary. I or 1I, di ba? Isang quadrant yan. Quadrant 1. So ipa-plot nyo lang 2 units sa real axis. So ito yung origin, di ba? Bilang kayo 2, 1, 2. Ito yung 2. Tapos sa imaginary axis, 1 unit above the origin kasi positive. Ito si 1. Yan. So intersection yung dalawa is dito. Yan. So ito yung Z1. Okay. 2 plus I. Next. Negative 4 plus 3I. So saang quadrant naman yan? Negative si real, positive si imaginary, quadrant 2. Okay? So, bilang kayo ng 4 units sa left ng origin kasi negative. 1, 2, 3, 4. Tapos, 3 units above the origin kasi positive 3i. So, 1, 2, 3. So, intersection nila, ito. Yan. So, ito si Z2. 4, negative 4 plus 3i. Next, Z3, negative 5 minus 6i. So, parehong negative si real and imaginary sa quadrant 3 siya. So, negative 5, bale bilang ng 5 units sa left ng origin. So, 4 na to, di ba? Negative 5 yan. Tapos, yung imaginary is this time negative 6. So, 6 units naman below the origin. So, ito yung origin bilang 6 na unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos yung intersection nila, ito. Ito si Z3. Third quadrant. Next. 4, 3 minus 2i. So, positive si real, negative si imaginary. So, nasa quadrant 4. So, bilang tayo ng 3 units sa right. 1, 2, 3. Tapos, so negative 2i. So, 2 units downward from the origin. 1, 2. Ito. So, yung intersection nila, ito. So, this is Z4. Okay. Next. Z5 is negative 1. So, wala siyang, walang imaginary. So, actually, real number lang siya. Pero it can be considered as a complex number na may 0 imaginary. So, ibig sabihin, wala tayong ipa-plot sa imaginary axis. Mapupunta lang to, yung 1, negative 1, napaplot lang sa real axis lang. So,
Negative 1, bale 1 unit sa left ng origin. Ito na agad. Ay, wala. Ito na yun agad. Yan. Wala tayong movement sa imaginary axis kasi 0. So, this is Z5. Okay, next. 6. So, negative 4i. So, this time, purely imaginary naman. Pwede nyo isulat as 0 yung real part, then minus 4i. So, ibig sabihin, wala tayong ipa-plot sa real axis. So, maglalay ito sa imaginary axis lang. Okay? Negative 4i siya eh. So, sa baba, below the origin, 4 units. So, bilang 4, 1, 2, 3, 4. Dito na siya agad. Z, ano na yan? Z6. Okay, next, 7. Z7, 5i. So, purely real lang din. Pwede nyong purely imaginary lang din. Pwede nyong isulat as 0 plus 5i. So, 0 yung real. So, therefore, sa imaginary axis siya mapaplat. Nasa positive imaginary axis, right? Kasi positive 5i. So, bibilang tayo ng 5 units above the origin. Bale, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is, anong Z na to? Z7. Yan. Next, 8. Z8 is equal to 6. O ano naman siya? Real. Real lang, walang imaginary. So, pwedeng isulat as 6 plus 0i, di ba? Ibig sabihin, wala tayong ipa-plot sa imaginary axis. Sa real axis lang siya mapaplat. Positive 6, ibig sabihin, magbibilang ng 6 na units sa kanan ng origin. So, bilang 6 sa kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito na agad siya. Z8. Yan. Last, Z9, 3 halves plus 1 half I. So, kahit fraction na pwede nyong i-plot, kahit irrational, kahit decimal, pwede nyong i-plot yan. Nagkataon lang na mga mostly examples ko is mga integer yung real and imaginary. So, ito, fraction, 3 halves is, di ba, 1.5. Tapos, 1 half is 0.5i. Bale, 1.5 positive, bilang tayo ng 1.5 unit sa kanan from the origin. So, ito yung 1. Tapos, ito yung kalahati. Yan, gitna. 1.5 positive. Tapos, 0.5i. So, ito yung 1, bilang ng kalahating unit sa taas, above the origin. Ito yung 1, so kalahati niya nandito. Intersection nila, ito. So, ito si Z9 na tayo. Z9. Yan. Okay, so ganun lang mag-plot ng complex numbers sa rectangular, sa complex plane. So, I think, sige, hanggang dito na lang muna. Next lesson na lang tayo. Madali lang kasi itong lesson na to, di ba? So, tinuro ko pa rin kasi mahalaga yung concept neto sa mga next lesson. Kailangan alam nyo yung pag-identify kung saang quadrant naglalay yung complex numbers. Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4.
Sa next lesson natin, siguro yung mga different forms ng complex numbers na. Ito kasi yung tinuro ko is yung mga complex numbers is nasa rectangular form. Pero marami pang other form sa complex numbers. Merong polar at exponential. So tatlo. Rectangular, polar, exponential. So this one is rectangular. So sa next lesson, didiscuss ko na yung iba't ibang form ng complex numbers, polar and exponential. Okay, so subscribe lang kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. And hit nyo na yung notification bell para man-notify kayo pag may mga video tutorials tayong i-upload. So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin for Advanced Engineering Mathematics. Pati yung pinaka-playlist na rin ng Advanced Engineering Mathematics para mapanood nyo lahat ng mga videos natin simula sa unang lesson up to the last lesson nyo sa Advanced Math. Para meron na kayong reference video tutorial playlist guide from our YouTube channel, Engineered Math, sa buong subject nyo na Advanced Engineering Mathematics. So, pwede nyo lang i-binge watch, i-marathon yung playlist ko pag kailangan nyong mag-advanced study or mag-review pag may exam kayo. Okay, so good luck sa mga nagte-take ng Advanced Engineering Mathematics. So, kayang-kaya nyo yan. Basta mag-aral lang kayong mabuti, practice, solve ng maraming problems, and panoorin nyo lang yung mga video tutorials ko sa YouTube. Engineered Math YouTube channel. Subscribe kayo guys. And panoorin nyo Advanced Engineering Mathematics playlist. Okay, sige. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.